2 Pilipino na po ang kumpirmadong sugatan sa nagpapatuloy na bakbakan ng Israel at grupong Hamas. Patuloy namang hinahanap ang 7 iba pang nawawala. Kabilang ang Pinay caregiver na napaulat na nasawi pero bine-verifika pa. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa ika-4 na araw ng bakbakan sa pagitan ng Israel at ng grupong Hamas, may bine-verifika ang impormasyon ng mga opisyal ng Philippine Embassy sa Tel Aviv tungkol sa isang Pilipinang caregiver na sinasabing napatay sa bakbakan. Ayon kay Consul General Anton Mandap, isinasailalim ngayon sa DNA test ang katawan ng biktima para makumpirma ang pagkakakilanlan. Sa ngayon, maingat sa pahayag ang mga opisyal ng Pilipinas. We do not want to to confirm anything without being 100% sure of the facts. There has been no confirmation of the reported fatality, although the matter has been forwarded to the Israeli side, to Israeli government. Sa ngayon, may 2 ng kumpirmadong nasugatang Pilipino dahil sa karahasan doon. May 7 namang unaccounted o hindi pa makontak at hindi to yung kinaroroonan. Na may missing Filipinos. Pero it's possible they're still in the bunkers. Kasi meron pa rin konting gun battles between Israeli forces and some Palestinian fighters in south of Israel. Pinulo ng Pangulo mga kinatawan ng DFA, DMW at OWA ngayong hapon at ipinag-utos sa siguruhing ligtas sa mga Pilipinong naiipit sa gulo sa Israel. Dahil tuloy ang airstrike ng Israel sa mga kuta ng grupong Hamas sa Gaza Strip, 38 sa halos 140 Pilipino roon ang humiling ng repatriation. Kahit mismong Philippine Embassy sa Jordan, nagrekomenda na ng Alert Level 3 o Voluntary Repatriation. Bagamat sinasabi ng Department of Foreign Affairs na handa sila sa repatriation, aminado silang hindi to magiging madali. It's complicated by the fact that there's no international airport in Gaza. No, there's none. You can't even leave by the sea because also the blockade includes sea. There's no port, the way you know ports are. But there's always diplomatic initiatives. There are the exit points both to Israel or through Egypt. Sa kabila naman ng umiiral na state of war sa Israel, walang inilalabas sa travel ban kundi travel advisory lamang sa Israel. Lalo pat marami sa mga tourist destinations tulad ng Jerusalem at Nazareth, hindi apektado ng kaguluhan. Pero maigting na pinapayuhan ang mga may biyahe roon na ipagpaliban muna hanggat hindi humuhupa ang sitwasyon. Wala pa rin pinapatupad na deployment ban sa ngayon para sa mga hotel workers. Pero kailangan daw ng go signal ng pamahalaan ng Israel kung matutuloy ang pagpunta ng mga OFW roon. Even before we say yes here, they have to say yes over there and vice versa. Naglabas naman ng joint statement ng Amerika, France, Germany, Italy at United Kingdom na nagpapahayag ng suporta sa Israel at pagkondena sa paghahasik ng terorismo ng grupong Hamas. Kinikilala raw nilang lehitimong hinaing ng mga Palestino at suportado ang pagnanais sa katarungan at kalayaan para sa mga Israel at Palestino, pero hindi ang karahasan at terorismo ng Hamas. Samantala, nagpasalamat sa Philippine Ambassador to the Philippines, Ilan Flas, sa suporta ng mga kaalyado, kabilang ang Pilipinas, at nangakong poprotektahan ng mga Pilipino at iba pang lahing naiipit sa gulo roon. The Israeli government is committed for the well-being of all Filipinos and all other nationals that are living in Israel. We're committed to them the same as we're committed to the well-being of Israeli citizens. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Mapapasok lang na balita sa bagong pahayag ng Foreign Affairs Department, 6 na Pilipino na lamang ang nawawala sa Israel. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.